Una sa lahat, ang kotseng yan, patras na ng araro. Nasagasaan ang mga customer ng isang restaurant. Ang driver na yan na 84 years old na, ano kayang paliwanag sa nangyari? Ang sinapit ng mga biktima at ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte bumanat sa atras-abanting imbitasyon ng House Quad Committee. Sino raw bang duwag? Habang ang Makabayan Block, hinamon naman ang dating Pangulo. Hindi ka namin uurungan, no? Sawang-sawa na ang taong bayan sa mga drama mo. Hindi siya ang center ng universe. Pero kung merong bagay na siya yung sentro, siya ang sentro ng madugong war on drugs. Grade 3 student sa Cebu patay nang mabangga ng motorsiklo sa highway. Tatlong persons of interest sa pagdukot sa American vlogger napatay sa engkwentro sa Zamboanga, Sibugay. Singil sa kuryente magtataas ngayong buwan. Mga nagja-jumper, binalaan ng Meralco. Lalaking hiniwalayan ng kanyang nobya, nagka-amnesia kaya't nakalimutan na ang breakup. Happily ever after ba ang ending ng kanilang love story? Sa Frontline Showbiz, nagulantang marami sa pag-amin ni Tom Rodriguez na siya'y isa ng ganap na ama. Habang ang ex ni Carla Estrada, engaged na. Kailan kaya mag-face-to-face sa House Quad Committee ang mga kongresista at si dating Pangulong Duterte tungkol sa kanyang drug war? Sisipot raw sana si Digong sa pagdinig bukas pero nakansela naman ito. Hinamon naman ng ilang mambabata si Digong na humarap sa ibang araw. Pero hindi na raw sigurado ang kampo ng dating Pangulo kung pwede pa siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Cancelled ang pagdinig ng House Quad Committee bukas tungkol sa Duterte drug war. Ang tanong, nabahag ba ang buntot ng mga kongresista dahil biglang dadalo na raw pala si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Teka muna, ano bang nauna? Yung nagkansela ng hearing o yung sisipot daw si Digong? Himayin natin. Base sa timeline na inilabas ng Kamara, 6:30 p.m. kagabi nang iutos ng Quadcom na ipaalam sa mga kongresista, resource person at mga ahensya na kanselado ang pagdinig. 6:42 p.m. nang magtanong daw ang tauhan ni Duterte kung totoo ito, bagay na kinumpirma ng Quadcom staff. Pasado 9:00 naman ng gabi, pinadalhan ng formal na notice of cancellation ang legal counsel ni Duterte na si Martin Delgra. 10:35 p.m. naman, pinadalhan ng parehong notice si Duterte. Pasado 10:00 naman kagabi, nag-Facebook Live ang dating tagapagsalita ni Digong na si Salvador Panelo. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Sa isa namang panayam, sinabi ni Panelo na kahapon pa nasa Maynila ang dating Pangulo. Sila nagsabing natatakot si PRRD, di ba? O kaya, nandiyan na si Presidente pagkatapos ka-cancel nila. Welta naman ng Quad Committee, wala pong naduduwag dito. wala raw kinalaman si Duterte sa pagkansela ng hearing. Katunayan, matagal nang iniimbitahan ng komite ang dating Pangulo pero never siyang humarap. Una, sinabi ng kanyang kampo na masama ang pakiramdam niya. Noong nakaraang linggo naman, sinabi ni Digong na duda siya sa integridad ng Quadcom. Kahit kanselado, pupunta pa rin daw sina Panelo at Duterte sa Batasang Pambansa 10:00 ng umaga bukas para kumprontahin ang Quad Committee members. Hihilingin din daw nila na mag-schedule ng 10 araw na marathon hearing. Tingin naman ng ilang kongresista, umi-style lang si Duterte. Hindi raw siya uurungan ng Makabayan Block. Kaya itigil na raw ni Digong ang anilay pagpapapansin nito sa media. Malinaw na ginagawa lang na circus
ni Duterte ang isang napakaseryosong investigasyon. Itigil yung mga publicity stunts, hindi ka namin uurungan, no? Hindi tayo natatakot at sawang-sawa na ang taong bayan sa mga drama mo. Gusto natin siyang paalalahanan, hindi siya ang center ng universe. Pero kung merong bagay na siya yung sentro, siya ang sentro ng madugong war on drugs. Nakatakda sa November 21 ang susunod na Quadcom hearing. Pero ayon kay Panelo, hindi na sigurado kung makadadalo si Duterte sa araw na yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ang kontrobersyal na dating Police Colonel Roina Garma huling nakita nating umiiyak sa mga hearing ng Quadcom sa Duterte Drug War. Sa kanyang testimonya sa Quadcom noong Oktubre, dinawit ni Garma ang dating Pangulong Duterte sa umano'y reward system na pinatupad para sa mga mapapatay sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Si Garma noon ay nakakulong sa Batasang Pambansa matapos ma-cite in contempt ng komite noong Setyembre dahil daw sa pag-iwas sa mga tanong ng mga kongresista. Kaya't marami ang nagulat sa balitang nahuli si Garma sa San Francisco, USA. Nito lamang November 7 kasama ang kanyang anak. Hindi kasi masyadong napansin na pinakawalan na pala si Garma ng mga congressman bago pa man magundas. Hindi lang siya ang pinakawalan pero pati na rin si dating Police Colonel Edilberto Leonardo na umunoy tinalagang implementor ng Davao Model ng War on Drugs. Ayon po sa Korte Suprema, merong implied power ang Kongreso na magpakulong ng mga testigo sa kanilang mga hearings in aid of legislation. Bakit? Hindi raw kasi makabuo ng matinong batas sa mga kongresista kung hindi ito makakuha ng tamang impormasyon sa kanilang mga hearing. Pero dahil nagbitaw na ng mga revelasyon si Garma, nagpasya ang Kongreso na hindi na siya kailangang ipakulong basta't patuloy siyang magko-cooperate. Ang nakakagulat siguro ay ang kanyang biglaang pag-alis ng bansa. Pero hindi po ito ang unang beses na nagtangka siyang umalis. Noong August 28 lamang, sinubukan niyang lumipad papuntang USA. Pero hindi siya pinayagang sumampa sa kanyang connecting flight doon po sa Japan dahil nirevoke na raw ng US ang kanyang US visa na valid pa dapat hanggang 2028. Walang binigay na dahilan sa revocation basta't kanselado na raw ang kanyang US visa. Pero ang malaking misteryo, bakit nakaabot pa ng San Francisco si Garma kung revoke na ang kanyang US visa? Madalas kasi sa airline counter pa lamang, hindi na pinapasakay ang mga may palyadong visa. Pero in fairness, hindi pa naman bawal umalis ng bansa si Garma. Hanggang ngayon kasi, wala pang kaso nakasampa laban sa kanya para sa umunoy pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Wala pa ring hold departure order laban kay Garma. Yun lang, karapatan po ng anumang bansa na hindi papasukin ang isang dayuhan na kanyang sasabihin ay unwelcome. Maaaring dahil may pending ka na kaso, may arrest warrant, o dahil ayaw lamang ng immigration officer ang mga sagot mo sa kanyang mga tanong. Ano man ang dahilan, i-deport ngayon ng US si Garma at ang kanyang anak pabalik po ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng Quadcom, pinakawalan nila si Garma sa kondisyon na magpapakita ito muli kung kanilang kinakailangan. Ang malaking tanong, kung papayagan palang Kongreso si Garma na makatakas muli. Sa Cebu naman, sa pool sa CCTV ang pagtilapon sa highway ng grade 3 student matapos mabangga ng motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa, exclusive. Papasok na sana sa eskwelahan ang magpipinsang ito sa Lapu-Lapu City, Cebu kaninang umaga. Pero ilang metro pa lang ang kanilang nalalakad, biglang tumawid ang isa sa kanila. Sakto namang parating ang isang motorsiklo at nasapol ang 9 na taong gulang na lalaki. Sumemplang ang rider at nadamay ang kasalubong na 2 pang motor. Nagkagasgas sa katawan ang angkas ng isa sa nadamay na motorsiklo. Agad namang isinugod sa ospital ang grade 3 student na si Stephen Berdon. Namatay rin siya kalaunan dahil sa internal hemorrhage o pagdurugo sa loob ng utak. Ayon sa tiyuhin ng batang biktima, malapit lang sa eskwelahan ang kanilang bahay kaya hindi na inihahatid o sinusundo ang mga bata. Sa inisyal na investigasyon, bibili lang ng LPG tank ang kusinerong rider na si Felipe Natinga nang mabangga ang bata. Nakakulong ngayon ang suspect sa Lapu-Lapu Police Detention Facility. Napahagulgol siya nang eksklusibo siyang humarap sa News 5. Mao ni nakaligis yung bata. Wag yung tuyuan ako.
Nagproblema po sa mukha rin. Napunan na yun rin. Nahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple injuries and damage to properties. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Baha pa rin ang maraming lugar sa Luzon dahil sa Bagyong Nika. Ang Cagayan River nasa critical na level ngayon. At live mula sa Tuguegarao City sa Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta ang panahon dyan ngayon? Bok, walang ulan sa Cagayan sa mga oras na ito pero bumabaha sa ilang lugar. Ang lalawigang ito ang sumasalo ngayon ng tubig galing sa matataas na lugar na pinaulanan ng Bagyong Nika. Lubog hanggang bubong ang Barangay Centro Jess. Wala ng tao sa paligid. Dagsaan sila ngayong gabi sa evacuation center. Maaari pang dumami ang mga bakwit. Lampas 11 metro na kasi ang taas ng tubig sa ilog. Inaabot na rin ng baha ang diversion road, pati ang mga barangay na kilalang nasa matataas na lugar gaya ng Kagay at Linaw. Ang pinaka ikinababahala namin, if it breaches the 13-meter line, baka madaling araw magulantang po yung aming mga kababayan. Nag-iikot na ang mga opisyal para tulungan ang mga hirap lumikas sa baha. Pero sila mismo hirap makaronda dahil sa hebigat na traffic. Sa bayan ng Baggao, biglang gumuho ang isang bahay sa kasagsagan ng Bagyong Nika. Bumagsak ang bahagi ng bahay sa ilog. Sa sitio Marus, Hacienda Intal, nanalasa ang rumaragasang tubig mula sa bundok. Isang guro naman ang nasagip sa gitna ng baha sa bayan ng Gonzaga. Inalalayan siyang tumawid gamit ang lubid. Kita ang lawak ng baha sa mga bayan ng Alcala at Solana. Malapit na ring umapaw ang Cagayan River. Lubog din sa tubig ang Buduan Bridge sa Isabela dahil sa pananalasa ng Bagyong Nika. Isolated ngayon ang 5 barangay. Gutom, hirap yung dadanasin namin dito sa daan. Akala namin hindi lubog dito, umukit kami sa tulay na Nagilian. Ganito rin palang aabutan pa rin namin. Kahit malakas ang agos ng tubig, hindi ito alintana ng rescuers. Maitawid lang ang mga residenteng halos isang araw ng stranded. Kahit maaraw na, may ilang lugar na ngayon palang binabaha dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Ang nadaragdag na tubig galing sa mga bundok at ilang probinsyang nakapaligid sa Isabela. 7 tulay sa probinsya ang hindi na madaanan. Panawagan ng lokal na pamahalaan ng Isabela magtayo ng panibagong dam sa kanilang lugar. Re-regulate mo yung pagbaba ng tubig at magiging irrigation. Hindi bababa sa 20 bayan at lungsod sa Isabela ang wala pa ring kuryente ngayon. Nasa 24,000 ng tao ang apektado ng nagdaang Bagyong Nika ayon yan sa huling ulat ng PDRRMO sa Cagayan. At hindi pa ito ang huli dahil may Bagyong Ophel pa. Tinatayang lalapit ito sa Cagayan sa Huwebes. Balik sa inyo. Maraming salamat sa inyo at ingat kayo dyan, Brian Basa. Pagkatapos ng Bagyong Nika, ang Bagyong Ophel naman ang nagbabadyang manalasa sa Luzon. Huli ang namataan 780 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Meron ding bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Manyi. Sa ulat ng Pag-asa, posibleng lumakas at maging typhoon bukas ang Bagyong Ophel. Sa Huwebes ito nakikitang magla-landfall sa silangan ng Cagayan o Isabela. Ayon naman sa Metra, Huwebes din posibleng pumasok ng PAR ang Tropical Storm Manyi. Tatawagin niyang Bagyong Pipito na posible ring tumama sa Luzon. Nagtaas nga ang presyo ng petrolyo, magtataas pa ang singil ng kuryente ngayong buwan. Bukod po dyan, may babala ang Meralco sa mga nagja-jumper. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Sir, bakit yung mag-jumper? Paano mo magkasulog? Ha? Paano magkasulog? Paano makakasunog? Di mo makakasunog to. Sa tingin ba di maganda yung ginagawa mo? Kuryente yan, kuya. Viral ang video ng 2 lalaking nagtatalo dahil sa pagkabit ng jumper sa linya ng kuryente. Ayon sa Meralco, nakausap nila ang nagpost at sinabing for the content o gawa-gawa lang ito.
Gayunman, hindi maganda yan. Delikado ang pagja-jumper dahil pwede itong pagmula ng sunog at makuryente ang nagkakabit. Intindihin natin muna yung impact ng ating content, lalo sa social media. This is actually a disservice to our fellow Filipinos who may think na tama yung post kahit na ito ay mali. Bukod dyan, nag-abiso ang Meralco ng taas singil sa kuryente. Nasa 43 centavos kada kilowatt hour ang hike ngayong Nobyembre. Tumaas ang singil dahil nagmahal ang generation at transmission charges. Naapektuhan daw kasi ng paghina ng piso kontra dolyar ang mga pinagkukuhanan ng supply. Lumalaki na rin ang demand ngayong holiday season. Pati ang presyo ng petrolyo tumaas din. Ipinatupad na ang higit 2 pisong taas sa kada litro ng diesel. Hindi nalalayo riyan ang dagdag sa gasolina. Dahil sa oil price hike, nagkilos protesta ang mga transport group sa Quezon City. Malaking nawawala sa amin. At lalong-lalo na po, ito, kung hindi pa matatanggal itong excise tax. Sa kabila niyan, wala raw balak humiling ng taas pasahe ang mga jeepney driver. Mahirap ipasa yung bigat, yung bidder yung bigat ng epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang panawagan nila, tanggalin ang buwis sa petrolyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Kakaibang storya, isang lalaki sa Amerika ang hiniwalayan ng nobya pero biglang nagka-amnesia. Hindi niya tuloy maalala ang kanilang breakup kaya patuloy silang nag-date. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ito sina Jenna at Mitchell Brotherson, taga Utah sa Amerika. Larawan ng masayang relasyon, pero gaya ng iba, hindi lahat laging happy. Naging on the rocks ang relasyon ng dalawa hanggang sa nakipag-break si Jenna kay Mitchell noong 2020. Kinabukasan, nag-ski si Mitchell at dito na nangyari ang twists and turns sa love story ng dalawa. Nabagok ang ulo ng lalaki at nagka-amnesia. Agad tinawagan ni Mitchell si Jenna sa ospital. Nagpapasundo ito dahil hindi siya makapag-drive matapos operahan. Mula noon, palaging nagyayaya ng date si Mitchell. Nawala na sa memorya niyang nakipag-break na sa kanya si Jenna. Ang tanong, paano kaya yang ipagtatapat ni Jenna? Lalo't kung parehong hindi nakalimot magmahal ang puso't isip ni Mitchell. Susunod, babae na condo style na balak ipatayo ng gobyerno, tinabla ni Senador Cynthia Villar. 3 persons of interest sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman napatay sa engkwentro. At Lena ng Batang Quiapo, naglasing, nagwala at nagmarites. Hindi totoo na boulder ako sa bahay nila. Kabit ako! Kabit ako! Kabit ako ni Nicole Dimagi ba? Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Napatay sa engkwentro ang 3 persons of interest sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman. Nakasagupa sila ng mga sundalo at pulis sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Kabilang sa napatay si Mursid Ahod na isa sa most wanted sa probinsya. Nasangkot siya sa Kabasalan Massacre noong 2015 at 2016. Ang mga kasamahan niya ay kinilalang sina Abdul Sahibad at Fahad Sahibad. Natunto ng mga otoridad ang kanilang pinagtataguan sa tulong ng mga residente at ng mga grupong MILF at MNLF. Hindi naman natagpuan sa lugar ang vlogger kaya patuloy ang paghahanap sa kanya. Walang lusot ang mga motoristang nahuling dumaan sa EDSA busway kahit bawal. Kabilang po dyan ang 3 ambulansang walang sakay na pasyente at ang sasakyan ng PIDEA na nabistong peke ang lisensya ng driver. Nasa frontline ng balitang yan, Gerard de la Peña.
Hindi nakaporma ang driver ng sasakyang pagmamay-ari ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA nang parahin ng mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Nahuli itong dumaan sa EDSA busway kaninang umaga. Palusot ng driver. Meron daw silang importanteng operasyon pero hindi yan bumenta. Nabisto ng SAIC ang peking lisensya ng driver. Wala rin siyang maipakitang rehistro ng sasakyan. Ang ending, inisyuhan ng show cause order ang driver para magpaliwanag sa LTO. Iniimbestigahan na rin niya ng PIDEA. Bukod sa sasakyan ng PIDEA, hindi rin nakalusot ang ambulansyang dumaan sa busway habang nakawangwang nang parahin kasi ng mga enforcer. Nabistong wala naman silang sakay na pasyente. Naipit lang ako dito sa may traffic, hindi naman ako pumapasok dito talaga. Nakawangwang namin. Wala ka naman palang laman. Nasampulan din ng isa pang ambulansya na galing naman ng Camarines Sur. Wala rin silang sakay na pasyente. Suma total, 3 ambulansya ang sineta kanina ng SAIC. Meron ding tiniketang rider, gaya ng ilang nag-overtake pa para lang makasingit sa busway. Bakit tumakas sa busway? Alam mo bang bawal na? Malit na alas 6 kasi pasok ko. Malilate ka. Umabot sa 17 rider ang nahuli kanina ng SAIC. Inisyuhan sila ng tiket na may multang naglalaro sa 5,000 hanggang 30,000 pesos. May kasama pa yung suspensyon at revocation ng lisensya. Depende kung pang ilang offense mo na. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nanggigil si Senator Cynthia Villar sa planong magtayo ng pabahay na malakondo. Git ng senadora, hindi yan para sa mahihirap. Narito ang aking report. There are no homeless or poor. Ginisa ng ilang senador ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa deliberasyon ng kanilang budget sa plenaryo ng Senado. Target ng DSUD na makapagtayo ng 3.2 million housing units na medium at high-rise buildings o condominium style. Kakailanganin dyan ang nasa 4 trillion pesos na budget. Pero umalma si Senator Cynthia Villar. Bakit daw kondong itatayo na pang middle class lang? Our priority should be the poor and the homeless. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa kontraktor ng condominium. Ang kinaiinis ni Villar, may mga sinasabihan daw na illegal settlers sa Las Piñas na umalis na sa mga lupang tinitirahan dahil bibigyan sila ng condo unit. Pero hindi naman daw yan libre. Nasa real estate business ang pamilya Villar, kaya alam daw ng senadora na may presyo talaga ang pagtira sa kondo. Paliwanag naman ni Senator Risa Hontiveros na sponsor ng budget ng DSUD. Base sa proposal, nasa 2,600 pesos ang ibabayad kada buwan sa condo unit na itatayo. Maari pa raw buwabayan sa 1,500 pesos dahil sa subsidiya mula sa gobyerno. Ipapadaan din daw ang bayad sa pamamagitan ng loan sa Pag-ibig. Pero giit ni Senator Villar, hindi pa rin yan kaya ng mga mahihirap. Baka hindi nga raw sila maaprubahan ng loan sa Pag-ibig. Mungkahin ni Senator Villar, bakit di na lang ipamahagi ang mga lupa sa mahihirap sa ilalim ng Community Mortgage Program? Nasa 500 pesos lang ang babayaran nila kada buwan para sa lupa at makakapag-ipon pa sila ng pampatayo ng bahay. Sa huli, hindi pinalusot ng Senado ang budget ng DSUD, pati na rin ang ilan pang opisina gaya ng National Housing Authority. Muli silang haharap sa plenaryo sa November 18 para depensahan ang budget na hinihingi nila na nagkakahalaga ng mahigit 6 billion pesos. Bagyang nagkainitan sina Senador J.B. Ejercito at ang Presidente at CEO ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma sa pagdinig ngayong gabi tungkol sa budget ng ahensya. Natanong kasi ni Ejercito si Ledesma kung bakit may excess funds ang PhilHealth. Todo depensa naman si Ledesma. Hindi raw siya ang dapat sisihin dahil kakapasok lamang niya noong 2022. Ang mga hindi raw nagamit na pondo ay naipon sa loob ng 12 taon. It's wrong to point the finger at me. But anyway, But Mr. President, just to clarify, sabi mo, wag ikaw ituturo. But sino ituturo namin? Ba dapat leadership to? Yes. Kung sinasabi niyong madami ng accomplishment ang PhilHealth, ang tanong ko lang simple, bakit hindi nararamdaman ng tao at mga pasyente ito? Nagsorry naman si Ledesma pero si Senador Robin Padilla hindi nagustuhan ng tono ng PhilHealth President. Huwag naman daw ikagalit kung tinatanong ng mga senador kung paano ginasta ang pondo ng taong bayan. Showbiz tonight na tayo.
Sinubaybayan ang pagmamaoy ni Lena, played by Mercedes Cabral, sa hit serye na Batang Quiapo. Naglasing siya at ibinulgar ang kanyang pagiging kabit. Yan at iba pa sa Toda Max Primetime 5 sa report ni MJ Marfori. Tawagin mo si Colonel Suarez! Bilisan mo na! Tama na, ano ba? Tanga-tanga pa eh! Bilisan mo na! Tawagin mo na! Ano ba? Nagmaoy si Lena! Huwag ka mag-iskanda na rin! Colonel Suarez! Dahil sa galit, nilaglag na rin ni Lena si Rigor sa hepe ng mga pulis na si Colonel Suarez. Kabit ako! Kabit ako ni Nicole Dimagi ba? Ang eksenang yan, pumalo sa kalahating milyong views online. Mapapanood ang FPJ's Batang Quiapo alas 8 ng gabi dito sa TV5. Sa Pamilya Sagrado, tuloy-tuloy ang pagpapahirap ni Moises kay Justin bilang paghihigante. Walang-wala to sa lahat ng ginawa mo. At lahat ng ginagawa ng pamilya mo! Pero si Justin, nakabawi ng hampas kay Moises. Halos magpatayan na rin sila sa gubat kung saan naalala ni Justin ang mga nilibing noon na biktima ng hazing. Tama na, boy! Buti na lang to the rescue ang tatay nilang si Rafael. Huwag na kayong magkasakitan, magkapatid kayo! Subaybayan ang huling 3 gabi ng Pamilya Sagrado dito sa Kapatid Network. Bakbakan kung bakbakan din sina Tyrone at Agent Zandro sa isa pang hit serye na Lavender Fields. Sa pulis tuloy ang bagsak ni Zandro, nakakampi ng bidang si Jasmine. Tutukan ng mas marami pang matitinding eksena sa Lavender Fields, 8:45 p.m. dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Marami pa akong baong chika kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod sa Pulsa Video, kotse ng araro sa isang restaurant, 4 ang sugatan. Alamin ang ending ng love story ng lalaking nagka-amnesia matapos hiwalayan ng nobya. At ex ni Carla Estrada na si Jam Ignacio, engaged na. Habang ang aktor na si Tom Rodriguez, tatay na pala. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabangga ng pickup truck ang 3 sakay ng motorsiklo sa Katarman, Northern Samar. 2 sa kanila, patay. Pawang mga college student ang mga biktimang nakahandusay at duguan sa kalsada. Base sa investigasyon, biglang lumipat ng lane ang pickup hanggang sa sumalpok ito sa kasalubong na lane. Tumilapon ang mga rider at 2 angkas niya. Wasak naman ang unahang bahagi ng truck. Naisugod pa sa ospital ang 3 estudyante pero idineklara ding dead on arrival ang 2. Nagpapagaling naman ang isa. Ayon sa truck driver, nawalan siya ng kontrol. Hawak na siya ng pulisya at nahaharap sa kaukulang kaso. Apat ang sugatan matapos araruhin ng isang sasakyan ang loob ng restaurant sa Turkiye. Kabilang sa sugatan ang senior citizen na driver. Natong Frontline News Abroad. Maraming customer sa restaurant na ito sa Aydin, Turkiye nang biglang sumalpok ang umatras na kotse. Inararo niyan ang mga customer, kabilang ang isang babaeng papasok ng resto. Natumbok din ang lalaking abalang nagse-cellphone sa lamesa. Ang isang customer, muntikan pang maipit sa pader. Ika-ika siyang naglakad palayo.
Bago ang disgrasya, nakuhanan pa ng video ang pag-atras ng kotse hanggang sa tuluyan itong sumalpok sa restaurant. 4 ang sugatan kabilang ang 84 years old na driver. Paliwanag niya, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan kaya nauwi sa disgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Na-hit and run ang isang kotse ang mga tao sa isang sports center sa China. Nakasalampak na lang sa kalsada ang mga sugatang biktima. Agad namang rumisponde mga ambulansya para isugod sa ospital ang mga nasagasaan. Kalaunan, inaresto ang 62 taong gulang na driver. Hindi nagbigay ng detalye ang mga pulis sa motibo ng suspect. Engaged na ang non-showbiz ex-boyfriend ni dating face-to-face host Carla Estrada na si Jam Ignacio. Pinost sa IG ni Jam ang pictures ng birthday celebration kahapon ng girlfriend niyang si Jelly Au. Double celebration yan dahil surpresa ring nag-propose sa kanya si Jam. Last August lang nang ibida ni Jam sa Instagram si Jelly. July this year din nang mapabalitang hiwalay na si Jam sa host actress na si Carla. Napansin kasi ng netizens noon na in-unfollow nila ang isa't isa. Ito ang isa pang mainit-init. Isa ng ama ang aktor na si Tom Rodriguez. Sa muli niyang pagharap sa media, sinabi ni Tom na 4 na buwan na ang baby boy niya na si Corbin. Anak niya yan sa kanyang non-showbiz American girlfriend. Noong 2022 naman, nang mag-divorce sa Amerika, sina Tom at ang aktres na si Carla Abellana. I have a new source of inspiration. Like I said, I'm a new dad to a very happy, healthy baby boy. He's 4 months old, and I've never experienced happiness at this level, and he's my constant source of inspiration. May isa pa akong chika mamaya, kaya huwag kayong bibitaw mga kapatid. Abangan kung paanong nagtapos ang kwento na magkasintahan, nagmahalan, naghiwalay, nagka-amnesia at nagka-second chance. At tatay ng bride, emosyonal nang makitang suot ng anak ang wedding gown ng namayapa niyang misis. Is that mom's dress? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Good news sa Pinoy in Spirits. Sasabak na rin sa mga proyekto dito sa Pilipinas ang Korean superstar na si Kim Myung-soo o kilala rin bilang si L ng grupong Infinite. Sa exclusive interview with News 5, pumirma na raw ng kontrata si Myung-soo sa Galaxy Entertainment ng Universal Records Philippines. Nasa bansa ang Korean actor hanggang Thursday para sa photoshoots at iba pang proyekto. Bukod sa pagiging Infinite member, sumikat din si Myung-soo sa mga K-drama niyang The Emperor Owner of the Mask, Miss Hammurabi at Royal Secret Agent. Promise naman niya sa kanyang Pinoy fans, mag-aaral siyang mag-Tagalog. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. At yan ang Frontline News sa Showbiz ngayong Tuesday. Ako si Johnny Alipon. Sa simbahan ba natuloy ang love story na Jenna at Mitchell? Ang kwentong nagmahal, naghiwalay, nagka-amnesia at nagka-second chance sa report ni Brian Basa. Lumipas ang ilang buwan na parang walang breakup na nangyari kina Jenna at Mitchell. Dumating ang spring break at umuwi sila sa kani-kanilang pamilya. Dito na naramdaman ni Jenna na palagi niyang hinahanap si Mitchell. Matapos ang spring break, nag-usap ang dalawa at nagpa siya si Jenna na makipagbalikan sa ex. Pero hindi raw talaga maalala ni Mitchell na nag-break na sila. Sa kabila ng amnesia, tila nagka-second chance ang dalawa. Nagkabalikan sila
hanggang sa mag-propose si Mitchell. Ikinasal sina Jenna at Mitchell matapos ang 7 buwan mula nung mag-break sila. Talagang love moves in mysterious ways dahil ngayon may anak na ang unbreakable couple. Ayon sa eksperto, may pagkakataong nawawala ang memorya ng isang tao kapag nababagok ang ulo. Pwede itong tumagal ng ilang araw o kahit ilan pang taon. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw maaalala ni Mitchell ang una nilang breakup. Pero isa lang ang sigurado, hindi niya malilimutan ang pag-ibig para kay Jenna. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Bossa, News 5. Sorry, hindi ako makaget over doon eh. Problemado ka eh. So, ano nangyari doon? Inamin ba ng babae sa lalaki na binake up niya yun? Mukha naman, kasi sinabi nga nung Mitchell, hindi niya maalala yung first breakup. So kung may nagkasala nung panahon yun na nagresulta sa breakup, nagkalimutan na lang. Good ano ha? Na-amnesia. Dapat ang maka-amnesia yung may kasalanan. Diba? Problemado ka sa story. Sige, go. Medyo ano sige. Para sa ating pampag-good night. Literal na like mother, like daughter ang isang bride sa Amerika. Sinuot kasi niya ang wedding gown ng namayapa niyang ina sa kanyang kasal. Kaya tuloy ang kanyang ama naging emosyonal. Panoorin natin yan sa report ni Laila Pangilinan. Almost there. Okay. Para sa isang tatay, dream come true na makita ang anak nilang ikinakasal. Gaya ng nasa viral video na ito, kung saan naiyak sa tuwa ang dad ng bride. She had nothing to worry about. Pero lalo pang naging emosyonal ang tatay nang malamang suot pala ng anak niya ang wedding gown na ginamit din ng yumao niyang misis. Is that mom's dress? Ayon sa bride na si Grace Mixon, hindi niya talaga balak suotin ang gown ng kanyang pumanaw na ina. Pero hindi raw niya type ang ilan sa mga sinukat niyang dress, kaya sinukat niya ang gown ng kanyang ina. Saktong-sakto raw ang fit nito sa kanya. Kaya ang ending, ito ang sinuot ni Grace sa kanyang kasal. Walang kaalam-alam sa planong ito ang kanyang ama sa extra special na wedding day. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Puro ng pagmamahal ang ating mga kwento ngayong gabi. Parang mga Valentines. In November. Ang dami ko sinasabi, mag-comment ka na utang na loob. Yung una pa rin eh. Hindi pa rin siya makamove. Yung pa din talaga. Parang, sige. Ano? Walang accountability, walang transparency. Ayan, importante sa mga reporter. Okay, mga kapatid, 43 days na lang, Pasko na. Hindi ko na-gets. O, sige. Hindi, kailangan mo lahat ng katotohanan. Eh, kung na-amnesia nga siya. Eh, kaya nga, kung hindi nga... Hypothetically, theoretically, kung yung babae may ginawang kalokohan, kaya... Huwag na nga tayo punta na. Huwag na. Mag-extra ka na. May anak na nga sila eh. Let's be happy for them. Headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Bayos. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi. Dapat yung tinitikot.